Parte na ng kasaysayang Pilipino na simula ng araw natin sa mainit na kape bilang pampagising at pampainit ng sikmura. Sabayan pa ng mainit na pandesal. Kumpleto na ang ating almusal Pinoy. Kagaya rin ng susunod na Muntinlupeño na isa ring coffee lover, kung paano siya naging kakaiba. Alamin natin ang kanyang kwento. Welcome to Coffee Nova. Hi, ako si Lawrence Maranan. I'm 28. At alumni ako ng pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa at nandito tayo ngayon sa Country Homes, Putatan. Isa akong graphic artist. Technically, nagawa ako ng mga branding sa mga company, sa mga small businesses, from logo to social media posters, and then nag-edit din ako ng music, all about designing their brand. During the pandemic, nagkaroon kami ng isang challenge. So, given na wala kami lahat, nawala ng work ako, yung sister ko kakagraduate lang, and then yung father ko hindi din siya nakapasok, nagkaroon kami ng malaking challenge. So, na-hospital yung father ko, and umabot kami ng 2.3 million na bill sa hospital. And sadly, wala kaming ganun income para mabayaran yon, but God provided. Indeed. So, naisip namin na magkaroon ng mga business na magge-generate ng income para masuportahan yung panggastos namin sa bahay. So, isa yon si Coffee Nova. So, Coffee Nova technically is coffee shop inside the Innova. So, naisip ko siya before na gawin lang siyang coffee na tinitinda na ready to drink na. Pero naisip ko, why not makuha nila yung customer experience na para silang nasa coffee shop every time na bibili sila dito with the music and makikita nila kung paano ko ginagawa yung mga product. So, parang it gives them something new kapag bibili sila sa akin. From those challenges, I'm so grateful kasi si God talaga yung nag-move doon sa family namin. Though, as I said earlier, halos ako walang job, yung father ko hindi makapasok, may sakit siya. So, ang ginawa naming ways is, number one, is nagtanim kami. So, when we say pagtatanim is, nag-help kami sa ibang tao. Praise God po, nag-ani po kami doon. So, hindi po yun dahil mayaman kami. Well, sabi ko nga po kanina, kailangan namin ng pambayad, pero by faith po, sabi sa Bible na kapag nagtanim ka, aani ka. So yun po yung pinanghawakan namin. Every night, nagpe-pray kami that God will provide for our needs. And also, katulad po no, nag-provide din po siya ng abilities para makagawa kami ng mga ganitong businesses. In fact, nagiging help po, of course, si Coffee Nova sa mga panggastos namin sa bahay. So, from the bills, from our own, ako, yung expenses ko, bilang syempre, 28 na ako, so I need to pay my own bills. So, yeah, ano ba ang kakaiba sa Coffee Nova? Number one, we don't use plastic. And ordinance yan sa ating municipal na kailangan no plastic tayo. So, though expensive, mas pinili kong gumamit ng glass jar para ma-encourage din yung mga customer na mag-reuse. At mas ma-lessen yung paggamit ng mga single-use na product packaging like plastic. So, I choose this jar. So ngayon, bukod sa
sa coffee, ang cold brew po ay 16 hours. Yung ginagawa ko sa bean ko is 16 hours brewing time. So, less acid siya kasi hindi po siya galing sa hot. So, yung hot, medyo mabilis siya. Pero yung sa cold brew natin, medyo matagal siya, 16 hours. So that maging concentrate lalo yung lasa niya sa drink natin. So ngayon, ang isa sa mga natin is kakaiba is that I'm adding Baileys. So this is a cream-based na alak. Pero take note, hindi po siya nakakalasing. Dahil po matapang po yung coffee natin, just balance the flavor and add in yung tamis and yung creamy niya doon sa drink natin. Nag-start ang Coffee Nova sa isang paper. Just an idea. So I prayed for it. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng idea, bigyan mo ako ng mga connections. So nag-start ako ng sobrang liit. Well, hindi pa naman tayo ganun kalaki. Pero nag-start ako sa sobrang liit. So ang daming challenges, ang daming setbacks. Baka hindi to mag-work, baka mabash ako. Pero of course, I prayed for it and then by faith, nag-start ako. On the spot yun, sa parang sobrang hirap for me, pero isa lang sa pinaka-advice ko sa mga gusto ding makaahon this pandemic is that gamitin natin yung mga giftings natin sa skills natin. Gamitin natin yon para makapag-produce ng wealth and hindi natin isisito kung kanino pa man. I believe we are so blessed sa buhay natin para mag-produce ng mga ganitong klaseng ideas. And we just need to really think about it and really pray for it. At wag po tayo maging negative. Kung may mga problema po tayo, let's use that problems para i-convert natin to sa ganitong mga ideas. So, wag po tayo mawawalan ng pag-asa. Kung may negative side, gamitin natin yun as positive. Gamitin po natin siya upang tayo ay maging creative at lumalim po yung ating pananampalataya sa Panginoon na itong mga challenges ay pagsubok lamang po sa ating lahat. Katulad ng Coffee Nova, ito ay bunga ng pandemya. Ang pagbangon ng ating mga kababayan ay ilan lamang sa mga naistulungan ng lungsod ng Muntinlupa, partikular na ang Muntinlupa Economic Development Cluster. Hangad ng kanilang chairman, Leipo Gary Llamas, na makatulong sa unti-unting pagbangon ng mga negosyo, lalo na sa mga small business entrepreneurs na lubhang naapektuhan ng pandemya. Bilang kahalili ni Sir Gary Llamas, makakapanayam natin si Miss Elisa Hilapo. Magandang araw! Ako po si Elisa Hilapo, Assistant Department Head of Business Permits and Licensing Office. Well, ang ating pamahalang lungsod ng Muntinlupa sa pangunguna ng ating butihing punong lungsod, Jaime Presnedi, at sa tulong ng ating sangguniang panglungsod, ay nagpasa ng mga ordinansa na nagbibigay ng business tax relief kung saan ang mga penalties and surcharges incurred dahil sa hindi pagbabayad ng second, third, and fourth quarter of this year ay winave ng ating pamahalang lungsod at ito ay napakalaking tulong sa ating mga negosyante. Nagpalabas din po ang ating punong lungsod ng isang executive order para sa lahat ng barangay kung saan sila ay inatasan na bumuo ng kanilang barangay task force upang mahigpit na maipatupad ang minimum public health protocol sa lahat ng establishment sa ating lungsod. At ang aming mga BPLO inspectors ay kasamang nagsasagawa ng regular monitoring nito. Ni-reactivate din ang Local Price Coordinating Council to conduct regular price and price tag monitoring sa lahat ng public and private market sa ating lungsod para sa kapakanan ng ating mga consumer. Upang makasabay naman tayo sa tinatawag nilang new normal, ang Business Permits and Licensing Office ay naglunsad ng electronic services para sa taxpayers kung saan nabibigyan sila ng quarterly business tax assessment na hindi na kailangan pumunta sa aming tanggapan at ito ay pinapadala lang via email. Ang link na ito ay makikita nila sa aming official Facebook page na BPLO Muntinlupa. Sa mga gaya ni Lawrence na gustong magnegosyo sa Muntinlupa, ang kinakailangan lang ay pumunta sa aming tanggapan upang kumuha ng business permits upang masiguro na ang inyong negosyo ay legal.
Bukod dito ay may mga iba't ibang programa din ang Muntinlupa Economic Development Cluster para makatulong sa ating mga negosyante. Isa na rito ang JRF Dagdag Puhunan kung saan ang ating mga negosyante ay nakakautang ng walang tubo. Magandang araw mga Muntinlupeño. Ako si Kate Estojero mula sa Joint Resources Financing Program at kahalili na rin ng aming pinuno na si Ms. Marilu Lobo. Taong 2013, sa ilalim ng Executive Order 15-136, napasimulaan ang pagbubukas ng programang Joint Resources Financing Program. Ang JRFP o Tulong Negosyo sa Munti ay isang espesyal na programa ng ating butihing punong lungsod, Mayor Jaime R. Fresnedi. Ang layunin ng programang ito ay makapagpahiram ng dagdag puhunang walang tubo para sa mga maliliit na negosyanteng Muntinlupeño. Ang JRFP ay nagbibigay nagpapahiram ng dagdag puhunang walang tubo. Mayroon tayong 3 uri ng loans. Ito ay ang Sikap, Asenso at Maunlad. Nagsisimula ang pwedeng hiramin ng ating mga Muntipreneurs sa halagang 2,000 pesos hanggang 150,000 pesos. Ito ay nakadepende sa mga gastusin, kapitalisasyon at kita ng negosyo. At kung kayo ay interesado, ang mga kwalifikasyon at iba pang requirements ay makikita ninyo sa aming Facebook page. Ito ay ang Joint Resources Financing Program -JRF. Bukod sa dagdag puhunang walang tubo, layunin din ng programa na matuto ang mga negosyanteng Muntinlupeño sa pag-iimpok. Meron tayong tinatawag na micro savings program. So aside sa binabayad ng kliyente para sa kanilang nahiram na dagdag puhunan, kasama rin dito ang compulsory savings nila na siyang ilalagay sa sarili nilang mga bank account. Bukod sa pagpapahiram ng dagdag puhunan, ang JRFP ay tumutulong din sa pag-promote ng mga original products na nagmula sa Muntinlupa City. Nariyan ang Likhang Munti. So, nabibigyan ng oportunidad ang mga original na produktong gawang Muntinlupa upang lahok sila sa mga bazaars at seminars upang makapagbenta at maipromote din ang kanilang mga produkto. Meron din tayong hata kung saan nabibigyan ng oportunidad ang mga negosyong nagtitinda ng pagkain. Sila ay pumapesto sa Muntinlupa City Hall tuwing ika-15 at ika-30 ng buwan. Ngunit dahil sa pandemya, pansamantalang itinigil muna ang hata at umaasa kaming sa susunod na taon ay magpatuloy ulit ang programang ito. Meron din tayong training and development para sa mga Muntipreneurs. Tayo ay nakikipagtulungan at nakikipag-ugnayan sa mga national government agencies katulad ng DTI, ng DOST sa pagbibigay ng libreng seminar para sa ating mga negosyante. So, ibigay ko ng halimbawa ang SMERA or yung Small Medium Enterprise Roving Academy kung saan binibigyan ng libreng webinar ang mga negosyante ng iba't ibang topics sa pag-ooperate ng kanilang mga negosyo. Halimbawa ay sa marketing, sa finance, and sa operations ng kanilang mga negosyo. Sa mga negosyanteng Muntinlupeño, alam namin na naging mahirap ang estado ng inyong mga negosyo sa panahon ng pandemya. Pero patuloy pa rin ang pagsisilbi at pagsiserbisyo ng tanggapan ng Joint Resources Financing Program upang kayo ay makapagsimula at makabangong muli. Kung kayo ay interesado at may iba pang katanungan, maaari ninyong i-like ang aming Facebook page, Joint Resources Financing Program -JRF, o pwede kayong tumawag sa 8772-3457. Maraming salamat po. Naway maging inspirasyon natin si Lawrence na habang may buhay, may pag-asa, walang imposible sa Panginoon. Laban lang, Muntinlupeño! Sa pamamagitan ng gulong ng aking sasakyan at sa awa ng Panginoon, naniniwala ako na makakausad tayo sa gulong ng buhay.
Kilalanin natin ang ikatlo at huling Muntinlupeño na magpapamalas ng kanyang tibay ng loob at pagsusumikap na harapin ang dagok ng buhay sa susunod na episode ng Bulong ng Buhay.